nyo. Tapos lahat ng to dito, dyan, may mga nakakabit, microphone ng gitara, ng lahat. Ngayon, pag lahat ng banda tumutugtog, dyan, nakasaksak dyan, tapos lahat yan nakabulyong, yan, yung gain nakabulyong yan, umaabot dito, umaabot yung peak. Ganda yun. Huwag pupula ha, kailangan hindi pupula, ganyan lang. Pag umaangat-angat yan, banda lang, okay. Pero pag nakamit na yung mga iba at yung pastor na naman sa salita, nangyari hanggang dito na lang, mababa na, kaya ibinaba to sa computer, mababa. Ngayon ang gagawin nyo, ibubulyum nyo dito, wag na, yan, yan. Yung iba naman, dadagdag dito sa gain, wag yun, lalo na yun, dahil baka mag feedback yun, feedback yun, yung microphone na yun. Kasi inisip nyo para umangat dito, wag nyo gagawin yan. May solusyon tayo dyan. Okay? May solusyon tayong gagawin dyan. Ayan, nandito na po tayo sa ating OBS Studio. Ayan, bago po tayo magpatuloy mga kapatid, paalala ko lang po muna. Bago nyo po bubuksan yung inyong OBS Studio, siguraduhin nyo po muna na ang inuna nyo pong i-open ay yung software driver ng inyong audio interface, or di kaya yung gamit yung mixer na may built-in ng audio interface, ay buksan muna yung kanyang software driver. Kasi mayroon pong mga mixer na mayroon na siyang kasama na software driver niya. Ayan, so maging aware po kayo dun ha, kasi po minsan nakakalimutan din ni seller, sa sobrang pagod na rin siguro sa trabaho, nakakalimutan niya na sabihin sa inyo na may kasama siya sa package na software driver na kailangan pala munang i-download. Okay? So, kung sakali pong ganun, kung hindi nyo po natanong yun at nakabili na ho kayo, sa karton nyo po, baka po nandiyan pa yung karton niya, sa manual niya, may nakalagay doon minsan na kailangan yung puntahang website. Ang gagawin nyo lang po, hanapin nyo or i-search nyo po yung product na binili nyo, tapos kung ano yung kailangan niyang driver para sa kanya, na compatible para sa kanya. Okay? So mayroon po kasing mga mixer na mayroong kasamang driver, o di ka naman kaya yung parang DVD. Ayun. Yun po yun. Kasi minsan hindi nyo po naitanong sa kanila, or minsan naman kasi wala po kayong ideya tungkol dun. Yun. So, yun po ang kailangan niya. Kasi po ako, tulad po sa akin, papakita ko po. Ayan, ito yung sa ginagamit kong mixer ngayon. Ayan yung kanyang driver, di ba? Napakasimple lang, pero napakahalaga niyan. May mga settings yan. So, kung hindi nyo po yung kabisado mga settings niyan, wag nyo na lang po muna pagkakalikutin nyo mga yan. Basta ang mahalaga, i-open nyo lang siya, at pagka naririnig nyo naman na pumapasok yung audio ng inyong mixer ng maayos, okay po yun. Kasi ako minsan nakakalimutan ko eh. Nakakalimutan ko na buksan yung yung driver na yan. Nagtataka ako bakit mahina. Kasi ganun din mangyayari sa inyo. Nagtataka kayo bakit mamahalin yung binili nyong mixer, bakit parang mahina, di ba? Okay, so mayroon din po kasi talagang mga mixer na wala pa po siyang audio interface driver nung product nila, hindi pa nadidevelop. Wag ko na lang pong pangalanan, pero may mga ganung brand na hindi pa talaga nadidevelop yung kanilang driver. Pero yung pag tiningnan mo yung kanilang mixer, mayroon ng built-in na audio interface. Pero pag hinanap mo yung driver na para sa kanya, wala kang makikita sa website. Yun po yun. So kung may budget po kayo, maging aware po kayo doon. Tanungin niyo muna si seller kung may driver ba to or wala. Kasi nakakatulong po yun. So ang ginagawa po ng iba, nagda-download po sila ng ASIO for all para ma-connect nila, as yun na yung magiging silbing driver niya. Kasi yung pagkakaalam ko lang po, pagka yung mixer na binili nyo ay may kasama ng software driver, medyo may kamahalan or kaya branded siya. Basta advance po yung ano niya, price, medyo mabigat. Tapos itong mga wala pang driver, medyo low price lang siya. So ayun po. So ayun po, tuloy-tuloy na po tayo. Dito na tayo sa pinaka main topic po natin.
Okay mga kapatid, dire-diretso na tayo sa ating OBS Studio. Ayan, nakakita nyo ba yung toggle switch? Ay, toggle switch na tuloy. Kala ko, gitara pa tong hawak ko. Sorry, cursor. Ayan. Ayan o, di ba? Okay, nakikita nyo yung umiilaw-ilaw na yan. Ayan. So, ito yung pinapaliwanag kanina. Siyempre, tayong mga nag-ooperate ng OBS, kausapin natin yung operator ng inyong mixer, yung inyong technician, na sana ang tinatapon ng mixer niya ay ganito lang, ganyan lang, di ba? Umaabot lang sa dilaw. Huwag yung pupula lahat yan. Kasi pag pumupula-pula yan, ibig sabihin nabibilaukan siya ng mixer. Ibig sabihin sobrang lakas ng mixer. So, ito naman si operator ng mixer, ang gagawin niya, ibabalance niya na yung tinatapon niya papuntang OBS ay sapat lang. Ganyan lang. Tapos, sa kanya ngayon, ili-level yung kanyang house speaker. Kasi 'di ba yung mga active speaker may mga volume 'yan. Sa kanya ngayon ibu-volume or babawasan ng sapat lang doon sa event or sa church na tunog. Okay, so match na. Kailangan maging match yung tapon ng papuntang OBS saka yung papunta ng speaker match na hindi wasak yung tunog, hindi sabog, yung sakto lang. Okay, kasi kung dito tayo sa baba, pwede naman to, dito ka na lang mag-adjust sa baba. Kaya lang, hindi ka sure kung talagang malakas ang babato niyan papuntang live. Okay, so kaya okay na yung ganung settings, yung kausapin mo lang yung inyong technician, yung audio tech sa mixer na yan. So sakto na siya, di ba? Kaya lang, pagka wala ng banda at MC na lang or yung pastor na lang ang magsasalita, ang mangyayari yan, hihina yan. Kasi hihina yung power na yung signal na lumalabas ng mixer, hihina yun. Mangyayari parang ganito lang. Check. Ayan. Diba? Napapansin nyo, humina yung boses ko. Itutuloy-tuloy ko itong mahina yung boses ko para maipaliwanag ko na maayos. Ayan. Ganto. Ganto lang ang kahina ang lalabasan ng microphone nyo kasi mahina yung signal na lumalabas. Kasi wala na siyang makakasabay na banda. Microphone na lang. Ang gagawin nyo ho, right click nyo tong speaker na yan, settings na yan, tapos filter, ayan, walang plus, diba? Ibaba nyo lang yan kasi pagka sa laptop ganito talaga. Okay, so plus ang idadagdag nyo ho dito ay gain. Okay, nasa inyo yan kung i-rename nyo o hindi. O ayan, para sigurado tayong ganyan. Ngayon, dito ho kayo magdadagdag. Tingnan nyo ho yan, igilid nyo lang ho yan para makita nyo kung nadadagdagan na hindi magpupula to o sapat lang yung bababa to. Ayan, diba? Magdadagdag ako. Ito yung cursor ko ha. Ayan. Dadagdagan natin. Check. Hey. O diba lumalakas siya. Ayan. Lumakas na siya ulit. Sound check. Kasi kanina dito siya, diba? Ayan, nakaganyan, mababa. Ayan, lalakas na ulit. Ayan, lumalakas na, di ba? Huwag mong pupula. O yan, tingnan. Basag ho yan, mababasag yan. Kailangan sapat lang. Laging sapat lang, okay? Kasi pag pula, basag yan sa live stream. Basag yung tunog ng microphone na yun. Sigurado yun. Okay, so yun na. Okay. So, pag okay na yan, na-set nyo na siya na saktong ganyan, kasi hindi lang ho isang scene ang gagawin nyo dyan sa inyong, ay pambihira to. Pasensya na ho kayo, ayan. Diba? Hindi lang kasi isang scene ang gagawin nyo dyan sa inyong OBS. Gagawa ho kayo ng dalawang scene or tatlo ba yan? Kasi isang scene para dun sa banda at isang scene para dito lang sa microphone. Di ba? Gagawin nyo, ilalagay nyo dito, kunyari lang yan. Yung, ito kasi sa tayo ngayon di ba? Kunyari lang yung isang scene para sa banda, yung isang scene para sa MC na lang or pastor. Yan, ito yan, yung para sa pastor, gantong settings ang gagawin nyo. Tapos, may pangalawa pa yan, yung sa pastor.
Alam niyo ho yung ano, yung halimbawa MC, may lumalabas dito, tawag nila dito PowerPoint, 'di ba? Isi-switch niyo siya. Pag sinwitch niyo siya dito, pak, malakas pa rin. Kaya lang, kailangan gagayahin nyo din tong mga to na pinaglalagay nyo. Ayan ha. Ayan. Ayan. Kung gaano kalakas yan dyan, nakikita nyo naman dito, di ba, kung gaano yan kalakas. Yan ang gagayahin nyo. Kukupyahin nyo lahat yan. Kukupyahin nyo yan sa sin ng pastor. Nakalagay dito, pastor, saka ano ba, kunyari, pastor 1, pastor 2. Kasi yun yung may ano, yung pastor 2, kunyari, yan yung may ano, PowerPoint. Kukopyahin nyo yan. Lalong-lalo na ho, ito another tip to. Kung gumagamit ho kayo nito, kasi minsan pangit yung tunog ng microphone eh. Kahit na naka-live na ho kayo, templado dun sa mixer, parang, alimbawa, medyo hindi maganda yung interface nyo. Yung binabato nung interface nyo sa OBS, pangit yung tunog. Ang gagawin nyo, ganito. Ito sa mga hindi pa alam to, pwede ho itong gawin. Pagka sakaling hindi maganda, gawa ho ulit kayo ng filter. Ayan. Tapos, plus tayo dito. Ayan. Tapos, ito pong BST. Okay. Huwag na natin i-rename para hindi magulo. Okay. So, BST plugins. Ayan. So, dito po tayo. So, mayroon po ako dito mga dinownload ng BST na nakakatulong sa audio. Ayan. So, hanapin natin. Hanapin po natin yung EQ. Okay. Kung gusto nyo palamasin yun, ito siyempre. Ayan. Diba? Mansinin nyo ho. Check. Sound check. Check. Lagay tayo ng bass. Check. Hey. Sound check. Hey. Sound check. Sound check. Sound check. 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 Sound check. Hey. Sound check. O, diba nag-iba yung boses ko? Sound check. Matitimpla nyo ho yan dito nang gumaganda yung tunog. Check. Hey. 1, 2. Sound check. Sound check. Sound check. Hey, sound check. Mic testing. Mic testing. Sound check. Hey, 1, 2. Sound check. Okay. So, ayan. Diba? Natimpla nyo ho yan. Kung ho kayo gumagawa ng scene ng ilang scene yan. Diba? Kung gumawa ko kayo ng scene ni pastor dito, isa, dalawa, yung pastor 1 sa kanyo may may sinasabi nating may yung dito, yung PowerPoint dito si pastor kasi pipisto na pagka may PowerPoint dito milalabas yung PowerPoint dito na mapipisto si pastor kanina nandito sa gitna, tapos biglang mag-iiba yung capture ng video dito na sa gilid, i-drag nyo lang or kung may dalawa kayong camera depende ho sa inyo yan. Tapos, pag nilipat mo kasi dito at magkaiba yung settings nun, magkaiba yung sukat ng mga filter na yun. Iba-iba yung itsura niya. Iba naman yung sukat ng mga... Diyan yung balikan natin para mapaliwanag natin maayos. Ayan. Diba? Kung ito sa pangalawang scene na pinindot mo dito, pinili mo dito, iba yung itsura niyan, hindi magkakaparehas. Mag-iiba-iba ng tunog yung bawat pagpitik mo dito, iba na naman yung tunog ng microphone, iba na naman. So, kailangan, screenshot mo yan, tapos gayahin mo, may mga number naman yan dyan sa ilalim, makikita mo siya. Ayan. So, ayan na, doon na tayo. Okay, close na natin to. Ayun, basta kopyahin nyo lang ho yan lahat. Lalo na po sa may banda rin, di ba? Minsan sa banda, tapos iba rin yung setup nun kasi baka pag ginaya mo, pag ilagay mo din yan dun sa may banda, di na pala maganda pagka may mga gitara, may drum, may bass, di na pala. So gagawa ka rin ng panibagong filter nun para yung equalizer nun ay itimplay mo rin pang audio na parang banda lahat para matimplay mo din yung tunog. So iba din para doon. Ngayon yung scene dito,
maglalabas ako ng tutorial yan kung paano i-program yan. Kasi ito, napo-program yan sa hotkey, shortcut. Para hindi na ako kayo pindot na pindot dito. Itatapat nyo yung cursor tapos saka pipindutin. Mag-i-F1, F2 na lang kayo, F3 or depende sa gusto nyo na shortcut sa inyong keyboard. Okay. So, ito. Sa mga bago lang ho sa hindi pa to alam. Paano nyo maririnig yung audio? Kasi ito sa una pa lang, hindi nyo ito maririnig. Pag una pa lang kayo dito sa OBS. Una, ito pong gawin natin. Punta ko kayo dito sa speaker na to. Tapos, punta po kayo dito sa settings. Ayan. Ako kasi yung output ko na yan. Ayan. Itong output na to, ang nilagay ko ay yung speaker ng aking laptop. Okay. So, nasa inyo ho yan kung isisin nyo rin ho dito sa inyong papunta sa inyong interface. Ako dito lang sa laptop kasi nawawala yung adapter ko dito. Malaki kasi yung saksakan nun eh. Okay. So, tapos, dito naman sa inyong input, siyempre yung inyong ginagamit na interface. Ayan, sa akin yung notepad. Kunyari, yung interface nyo na galing sa mixer. Yun ang siselect nyo. Tapos, hindi pa po dyan nagtatapos. Mga kapatid, ito pa. Dito ho kayo. Right click, advanced settings. Ito, diba, yung audio input capture. Ayan, kailangan yan kasi yung una kasi naka monitor off. Lumalabas lang yan yung sa live. Yung sa'yo, dito sa speaker or sa hindi mo maririnig yun. Tapos ito namang isa, monitor lang to. Yung output naman yun sa live, wala. So, hindi ho yan. Pag yan ang napindot nyo, hindi yun tumutunog sa live. Akala mo tumutunog. Isa yun kasi naririnig mo sa headset mo. Hindi ho yan. Kailangan itong monitor in output. Okay? So, yan. Matitimpla nyo yung tunog. Okay, karagdagan pong tip. Okay, kasi may mga mixer po talaga na may iingay. May mga brand na may iingay talaga. May kilala akong brand. Huwag na nating pangalanan. Kasi baka sabihin sinisiraan natin. Na pag nakakabit talaga siya, kilala na siya kilala siyang mixer ginagamit siya ng marami. Maingay siya, yung parang tulad nito. Itatapat ko yung microphone ko dito sa pan nitong laptop. Ayun, parang may ganito. Ayan, narinig nyo yun. Ganun na nangyayari. Parang may gumaganon sa live. Ayun, ang gagawin nyo, ayun, nag-ano ko parang lumalakas. Pag lumalakas yung boses ko, maliho yun dun yan. Magbawas ho kayo dun sa gain pagka ganun nangyayari. Ayan, pagka ganun ang nangyayari, ang gagawin nyo po, punta lang ho kayo dito sa inyong punta lang po kayo dito sa speaker ulit. Ito, ayan, punta ho kayo sa sounds. Pag na-sounds na po kayo, punta ho kayo sa recording. Okay, ayan. Ayan, nakikita nyo microphone. Hanapin nyo po yung interface na gamit ninyo. Ayan. Ito tayo, diba? Ito ko. Ayan, nababasa nyo yung soundcraft dyan. Ayan. I-right click nyo lang ho yan. Tapos, properties. Ayan. Tapos po, punta ho kayo ng level. Ay, aray, ano ba yun? Ayan. Ayun, nagkamali ng pindot. Ayan, punta ho kayo ng level. Ayan, napapansin nyo ho, naka 65 naman, 60. Okay. Nakaganyan lang siya. Kasi once po na sobrang volume yan, ayan, tingnan nyo ho, volume natin. Kahit yung sa akin yung gamit ko po. Pag binulyum mo yan, magiging agresibo yung microphone nyo masyado.
Kaya magiging maingay yan. Ayan. Di ba? Narinig nyo? Umingay. Di ba? So, kailangan para ma-maintain nyo na hindi maingay yung mixer. Ganyan lang. Okay. Nabawasan, di ba? May ingay pa rin kasi naririnig ng microphone ko yung nandito sa speaker, dito sa pan ng laptop. Ayan. Di ba? Kasi malapit lang yung microphone ko dun. Okay. So, ayun. Ayan po ang masishare ko sa inyo ngayon. Okay, so kung mayroon pa po tayo mga katanungan, kayo po mga kapatid, wag lang ho kayong maya magtanong. May solusyon ho tayo dyan. Hindi po right mid Okay, so ayan po. Mayroon pa po akong isang sasabihin. Minsan po kung bakit parang napapansin nyo hindi maganda yung tunog. Maganda naman yung mixer. Bakit hindi maganda yung tunog? Nangyayari po kasi yan sa mga kabling gamit natin. Kasi minsan, kakatipid o walang mahanap, tinatamad maghanap kung saan pwede. Hindi na lang naghahanap, mayroon naman talaga yan. Yung magagandang klaseng kable. Yung mga jack na gagamitin, ito, mas mura-mura, okay na yan. Kasi hindi kaya ng budget. Kapatid, kunting na lang, kunting dagdag na lang, magandang klase na sana mabibili nyo. Maging tapat lang ho kayo sa inyong church or saan pa man sa mga nakasama nyo. Kasi yung mga yan, willing naman yung maraming may puso dyan na willing naman tumulong Ibibigay yan. Kasi para kay para kay Lord din yan Diba? So, mapapaganda nyo. Huwag nyo pong titipirin basta para sa simbahan. Huwag nyo pong titipirin. Mahalaga ho yan yung live stream na maganda yung tunog. Okay? So, sana ho ay may matutunan ho kayo sa aking tutorial na to. Okay. So, ayan. Hanggang sa muli po. Marami pong salamat. God bless us all.